It's a beautiful Wednesday morning. Good morning po sa inyong lahat and welcome to another episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. This is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor, Baby Glen Daong Bongao. We're also being helped and supported by the head of the Provincial Information Office, Attorney Mary Lou Duca Castillo and her staff. This is a program of the Local Economic Development and Investment Promotion Office, and I am your Ledipo officer, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, and I'm your host for today. So, ito po ang lagi namin ginagawa dito sa programa. Kami ay nag-iimbita ng mga negosyante para magkwento sa inyo ng kanilang journey sa pagninegosyo para kayo ay ma-inspire and ma-motivate namin na magbukas na rin ng inyong sariling negosyo, and sana sa mga kwento po nila ay may matutunan tayong lahat and may apply natin sa mga businesses na meron tayo or may apply natin sa bubuksan nating business. And we really hope na dito nyo po sa Albay mapiling buksan ang inyong mga negosyo because we want to prove that Albay can be an entrepreneurial hub of excellence and that we can also be the most preferred investment area not only here in the region pero sana sa buong bansa na din. But before we proceed to the final interview or the formal interview, I just want to let you know kung ano-ano po ang mga serbisyong pwede ninyong makuha sa aming opisina. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing, and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa mga kabubukas pa lang na inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Wednesday morning po sa inyong lahat. And welcome to the 108th episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. So, ibig sabihin, pang 108 na po si Sir na business owner na matutulungan sana natin maipromote ang kanilang negosyo. And isa siya sa mga mariringgan natin ng success story. Ayan. So, friends, join me in welcoming our special guest for today, Sir Rafael Punzalan. He is the owner of Thrive Pharmaceutical Products Distribution and Hydrocels Water Refilling Station, and marami pa yatang ibang negosyo to si Sir. So, interviewin na po natin siya. Good morning and welcome to the program. Hello, Jamie. Good morning. Maraynaldo po sa Induga Boss, and I'm happy to be here. Yes, it's an honor po. So actually, kilala ko yung wife ni Sir and talagang gustong-gusto ko silang maging guest dito sa aming program. And thank you po at napagbigyan nyo na kami finally. Ayan. So, marami po yatang negosyo si Sir, pero pag-uusapan po namin ngayon itong dalawang
business na meron siya. So yung una po, itong Thrive Pharmaceutical Products Distribution. So ano po yung ginagawa natin dito sa negosyo natin ito, sir? Well, to give you a brief background, kasi I worked before in a corporate business. So for 21 years, so empleyado po ako. Okay. So when I retired, pandemic days, so I decided to put up a business. Also, I have a partner with Thrive Pharmaceutical Products Distribution. So ang business na yan is more on medicines. Okay. So we cater, we distribute medicines to our clients, mga hospitals, doctors, and so on and so forth. Pero hindi po kami nagre-retail. It's more on distribution lang. Okay. So mga wholesale. Yes. Before kasi I worked sa Sanofi Philippines. It's a multinational company, a French company. French-owned company, and I worked there for 21 years, and yung mga napag-aralan ko and experience ko with the company, ni-apply ko rin dyan sa Thrive. I see. So yun yung brief history niya, and right now it's, I think, going 3 years na ngayon siya sa industry kasi nag-retire ako almost 3 years na rin. Yes, sa pandemic. Dahil sa pandemic. Ayan. So, marami talagang mga negosyo ang nabuksan nung panahon ng pandemic, no? So, marami ang nag-risk na mag-open ng business. Pero kayo, parang feeling ko naman, sir, ewan ko kung tama ako, hindi naman ganun kalaki yung risk kasi may alam ka na dun sa pinasok mo. Correct. Dahil dun sa iyong naging background. Correct. Pero so related po ba ito sa ating naging course ng college? Actually, medyo related kasi medical din eh. I'm a nurse by profession. I graduated from Bicol University. And magkabatch pa pala tayo, di ba? Yes, magkabatch po kami ni sir. So proud, Anyway. batch 1998. 1998. Nako, nakwenta na nila yung edad natin. But anyway, so yun, I'm a nurse by profession. Pumasok ako sa pharmaceuticals. So, in a way, related siya pagdating sa mga medicines, sa mga diseases. So, lamang ako doon sa mga kakompetensya ko. Yes. But on the other side, yung marketing side and sa sales, yun yung pinag-aralan ko talaga. Yeah. Kasi yun yung wala sa course ko. Kasi it's more on treatment, diseases, and so on and so Yes. forth. So, yun yung napag-aralan ko, na dapat pag-aralan. And actually, I graduated a masteral course in relation with business na rin. Para at least talagang andun na yung inclination ko. Ay, talaga. So, I worked there for 21 years. I got promoted, and then na-assign ako ng iba-ibang lugar. And naka-base ako ng Lipa, and then I decided to retire. Kasi feel ko parang hindi to para sa akin eh. Alam mo yun, yung malayo ka sa family mo. And at the same time, yung mga milestones sa mga anak mo, hindi mo nakikita. LDR po pala kayo noon. LDR. So every weekend lang ako umuwi noon. I see. Okay. Kilala ko rin po kasi yung asawa ni Sir. Yes. Beauty queen po ng Albay. Ang asawa ni Sir, si Miss K, si Ma'am Karen. Hello Karen, sana pagbigyan mo na rin ako, Hello, ma-interview Miss K. na rin kita dito. Ayan. So LDR, mahirap nga naman yun. Correct Ano? po. And ilan po yung anak nila? I have 2 kids, babae, lalaki. Actually, psychology yung course niya ngayon, yung panay, nag-nursing din yung I see. pangalawa So ko. baka papunta din dito sa I think plan niya ata mag-abroad eh. mag-abroad. Yan. Okay. So, syempre, kung anong gusto nila, yun din ang Yes, pagbibigyan natin. correct. Hindi natin sila pwedeng pilitin, ano? Agree. Pero, isa, sir, sa actually, tina-target namin na maging project this year, yung ma-change nga ang mindset ng youth na imbes na after graduation ang i-focus nila yung employment, parang gusto namin na ma-change yung mindset into entrepreneurship. Yes. Opo, parang gusto namin magkaroon ng capacity building or training para doon. Kasi, di ba po, may mga nakita ko ng mga businesses na nasasayang na naumpisahan ng parents, tapos dahil yung anak iba ang gustong Agree. patunguhan, walang nagmamana nung business, nalulungkot Agree. ako pag may nakikita akong ganun. Kasi, pero syempre, hindi natin sila mapipilit. Pero i-attempt natin na, yun Okay. nga, ma-change yung kanilang mindsets. Sana mag-push through yun. So, ayun pala, may 2 anak and gusto nyo ng more time or quality time with the family, so you open the business. Yes. And Actually, pandemic. Kasi, Yes, pandemic. And actually, walang negosyante sa family namin, lahat empleyado. So, talagang nag-take risk ako. Kasi sabi ko, kung hindi ngayon, kailan? Ayun. Although, nung nasa corporate pa ako, on the side, talagang
may dugong negosyante na talaga siguro ako. Kasi talagang may mga nagbabayan sila ko noon. Mga sidelines. Mga sidelines. Oo. So, na-enjoy mo yung may extra. Correct. And yung kagandahan sa negosyo, hindi mo, kumbaga, hindi limitado yung kapasidad mong kumita. Di ba? Nasa sipag mo yun, ano? Nasa diskarte mo yun. So, dun pa lang pala nakita mo na habang nag-work ka sa corporate world na, aba, pwede, maganda yung pagninegosyo. So, nag-full blast ka na nung nag-pandemic. Yes. Ayan. So, paano mo po sinimulan itong ganitong negosyo? Meron bang nag-mentor sa'yo o may nagbigay ng idea? Actually, magandang question yan. Kasi, ang dami ko rin kasing mga kasamahan sa industry na nag-put up din ng mga ganitong negosyo. And, syempre, yan yung inclination mo. Parang, yung in and out, kabisado mo na siya. So, nung nag-retire nga ako, inumpisahan ko na to, dahan-dahan. And may partner din ako dito. So, we decided na i-full blast na. I see. So, nakapag-full blast kami dito. And on the other side, nag-put up na rin ako ng negosyo kong sarili. Yun ang water refilling station. Kasi nasa bahay lang naman yon. Parang libangan ko rin yon. At least, di ba, parang on the side, meron akong pinagkakalibangan sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Okay. So, ibig sabihin, parang may mga empleyado na ito si Sir dito sa kanyang pharmaceutical business, na pwede na siyang mag-spend time sa bahay kaya nakakagawa pa siya ng isa pang negosyo, itong Hydrocal's water refilling. So, sige, na-excite ako dun sa part na yon. So, sabi niyo, Sir, 3 years pa lang yung inyong pharmaceutical company or distribution business. So, in the span of 3 years po, kumusta naman po yung takbo ng negosyo? So far, okay naman. Okay naman yung takbo ng negosyo kasi alam naman natin na ang gamot talaga is kailangan. Talagang alam mo ang mga tao, basic, pag may sakit, talagang bibili at bibili ng gamot yan. Even walang pera nga ang iba, di ba? Talagang gagawa nila ng paraan para makabili ng gamot. Exactly. Ay dito sa negosyo ko naman is, we offer affordable medicines na kayang abutin ng mga pasyente natin. Kasi kung i-compare natin siya sa mga multinational company, alam naman natin po na medyo mataas ang presyo nila kasi unang-una they spend more on sa mga research and development. Yes. So alam naman natin 'yon. So itong mga dinidistribute namin ng mga medicine, it's more on mga branded generics. Branded generics. Yes, So branded yan, generics. next question ko po yan sa inyo. Kasi, di ba po yung gamot, may mga sobrang mahal, sobrang mura din naman. Po. So, saan po ba nagkakatalo dito? Actually, sa presyo nga, pero in terms of quality, halos pareho din kasi meron din silang tinatawag na bioequivalence eh. I see. So Okay. dumaan din sila sa FDA, approval ng FDA and so on and so forth. So hindi naman yan ilalabas dito sa atin kung alam naman natin na walang effect, di ba? I see. Like when we say paracetamol. Yes. Yun yung generic name. Yes po. And then iba-ibang brands. Yes po. So, ibig sabihin, kahit mahal o kahit mura, yung effectivity pareho din naman. Yes po, parehas din. Ayun. So, din parehas po. lang. Kaya meron tayong generic law eh, di ba? Kasi Opo. yung mga pasyente na halimbawa bibili sa drugstore na hindi nila kaya yung mga original or mga innovator drugs, tatanungin nila doon kung may generic sila. And then yun yung i-offer ng mga pharmacist sa loob ng drugstore. Tama po ba kapag sinabi ko na medyo pricey yung mga ibang gamot dahil nag-advertise sila? Correct. And then they coat it with something special para hindi nalalasahan yung pait. Yes. Yung mga ganun po. Yes, may mga ganun din. Kaya na mga may situation. extra Yes, na po. amount. But na- basically, pag But the sinabing paracetamol, effectiveness is just the same. Yes, correct. Ayun, tama pala yung nasa isip ko doon. So, ganun po. Yes, So, po. what you sell is ano yung sabi niyo po? Generic, Branded generics. branded generics. Yes. Ano pong ibig sabihin naman ng branded generics? Ibig sabihin po, In between ng dalawa. Hindi, ibig sabihin po Ano noon, po nag-lapse yun? na yung patent ng innovator. Pag nag-lapse na po kasi yung patent ng mga innovator or yung mga originator or mga original drugs, nagpo-produce na po tayo ng mga generic drugs. I see. So, kaya nagbumura po yung gamot. Kasi kung wala pa yung same generics, kasi may mga patent din kasi tayo dito. Pinoprotektahan din natin yung mga innovator. brand, eh. yung mga Kasi syempre, paano nila mababawi yung sa research, di ba? Mahal din Ang yun. mahal-mahal na Oo. ginagastos sila sa research. So, I think 5, 8, or 10 years ang patent niya. Pag nag-lapse na po yung patent nun, yun po, maglalabasan na yung mga local companies ng iba-ibang generics ng brand na yun.
So, see. it's up to Ganun the pala yun. it's up to the company kung anong brand din ang ilalagay nila. But the generic is the same. Yan, ganun pala yun. Ganun So, na-educate tayo Yes ni po. Sir pagdating sa mga gamot, no? Pero ako din po kasi naniniwala din ako na ganun. Parehasang naman yung yung effect sa akin pag umiinom ako ng Yes, branded correct. tsaka ng hindi. Okay. So, kumusta naman po? Magkano ang pwedeng ilabas na capital ng isang negosyante if they want to open a Well, business like this? ganitong distribution company, ito kasi medyo malaki-laki yung mailalabas mong pera dito kasi kung magpuput up ka from zero, so syempre yung in terms of sa tawag nito, structural, tapos kasi dadaan din to sa FDA, mag-hire ka ng mga empleyado. I think kung talagang magbibigay lang ako ng range. Yes. Dapat you have a capitalization of around 1M to 3M, something like that. Para you can fully operationalize yan. Pero kung iisipin niyo sir na yung amount na pwede na, magkano kaya? Minimum. Actually, as low as 100,000. Talaga po? Pwede ka mag-start nito. Kaya lang, ang problema ito, ang ginagawa ng iba, nakiki-ride on lang sila sa ibang mga I distributor. see. So, wala Kasi kung silang wala pa silang stock capital, rooms. kung halimbawa wala pa silang capital, ganun yung ginagawa ng iba na nagsisimula pa lang talaga. Pero kung gusto mo talagang full blast agad yung operations mo, meron ka ng stock room, may pharmacist ka, kasi required na meron kang pharmacist talaga sa loob. I see, okay. So, kung wala kang pharmacist, so hindi ka makapag pagkapag-distribute. So yun yung dilemma sa ano po yung basic requirement to put up a business like this na full blast? Yun nga, Pharmacist? meron kang pharmacist, tapos meron kang Stock room? May stock room ka dapat, may staff ka. May sakyan dapat? Not necessarily naman, pero para sa akin requirement eh. Requirement. Before kasi nag-start ako, may dalawa akong medrep eh. Nung nag-start ako, may dalawa akong medrep, sila yung umiikot sa mga doctors and so on and so forth. And then sila yung nagko-kolekta and then nagdi-deliver din. Opo. So yun yung mga possible na kasi syempre magpapasweldo ka noon. Tama. Tapos may mga benefits yun na ibibigay ka, di ba? Yes. Syempre kailangan mo maging competitive. Ang mga kalaban nila may mga sasakyan. So kailangan may sasakyan din sila, di ba? Opo. So para ma-boost din yung moral ng mga empleyado mo, di ba? Yes. So I think pag nag-start ka, siguro 3 employees or personnel is enough. Para so yung makapag-fully pharmacist operational and then siya. at least the long Actually, yung pharmacist niya, it's hindi naman siya talaga yung talagang nandoon sa opisina mo eh. Kasi hindi ka naman retailer eh. Yung iba kasi yung retailer sa distributor. Kasi yung retailer, yun yung mga drugstore. Yes. Kasi magtitingin ka nun, di ba? Yung reseta. Dapat meron talagang pharmacist doon pag nagdi-dispense. Yes. So, in this case po, ano yung ginagawa ng pharmacist? Siya rin yung as a pharmacist, siya rin nag-check ng mga products namin, and at the same time, pag may mga from FDA, may mga tanong, sila yung sumasagot. And then sa mga renewals ng mga sila rin nakakaalam, renewals ng mga permits and so on and so forth sa FDA. So requirement talaga. Requirement talaga yun. Yan, na pag distributor ka, meron kang pharmacist staff talaga. na pharmacist. Ayun. Yes. Ayan. So, hindi ka po ba nahirapan na kasi pandemic nung binuksan mo yung negosyong ganito? Ay, hindi. Feeling ko, opportunity. Yes, kasi marami may sakit. Correct. Opo. Opportunity actually yun yung nangyari. Pero yung bawal lumabas nung time na yun ba yung naging challenge? O meron kayong exemption? Exempted ka kasi pag mga essentials, di ba, allowed ka eh. Maglalagay ka lang ng parang ano ba yung require sa amin nun? Sa sasakyan mo, and then may documents kang hawak. Pag na-check ka sa checkpoint, papakita mo lang yun, then pwede ka na mag-pass through. Pero challenge din talagang pagpunta mo sa mga, especially sa mga borders, ang daming hinihingi. Yun yung challenge yun. Pero opportunity din yun. Opportunity din yun. Kasi syempre, ang daming nagkakasakit, and so on and so forth. So ikaw yung lalapitan. Yes. Perfect timing yung pagbukas mo nung business. Timing din talaga yung pagbukas ng business. Yun nga yung sabi nung isang speaker na napakinggan ko sa isang training, no? Yung kung gusto mo daw ng isang negosyo na aasenso, tingnan mo kung ano yung problema dyan sa community. Correct. And dun sa problema sa community, dun ka makakagawa ng negosyo na papatok, dun ka magkaka-idea. So, panahon ng pandemic, maraming may sakit, kaya si Sir, ang binuksang negosyo, gamot. And not only that, pati yung tubig. Binuksan ko rin yan. Di ba? Yes. Talagang kailangan yun. Pag sabay sinabi mo, po ba na binuksan halos sabay. Nung binuksan ko yun, halos, di ba, pag nakita nila na tubig,
wala nang question sa mga necessity yun. Gusto nyo mauhaw yung mga magagalit. Tama, di ba? ang galing. So talagang timing din yung pagbukas ko rin ng refilling kasi pandemic, necessity, talagang ginagamit. And even now, talagang alam naman natin na ang water supply ng Legazpi and dalaga dito sa atin, hindi ko naman pero talagang hindi na ganun ka challenging. Kaya nag-click talaga yung mga refilling stations, di ba? Kaliwat kanan at hindi sila nauubusan ng customers. Correct. Although ang dami na namin, ha? Yes, ang dami namin. Kaliwat kanan na talaga kung saan-saan. Doon pa lang sa subdivision namin, I think 12 pero ang ata tagal kami. pa rin ng delivery. Ibig sabihin, ang daming bumibili. So patok na negosyo po dito sa Albay ang mga water refilling station. Yes, mga laundry shop, water refilling. Huwag kayong matakot magbukas ng negosyong ganito kasi nga, ang need napakataas. Correct. Ayun, di ba po? And ano naman po ang masasabi ninyo sa pagbukas nyo ng negosyo dito sa probinsya ng Albay? Kumusta naman para sa mga negosyante ang pagninegosyo po dito? Actually, so far, okay. Especially ako sa Daraga, nandun yung negosyo ko sa Daraga. Yung sa Legazpi ko kasi, meron naman ako nag-aasikaso doon. Pero more on, hands-on ako dito sa yung sa negosyo ko sa Daraga, yung water refilling station. So, ang mga challenges lang naman, yung mga permits. Pero, ang kagandahan dito sa Daraga, mabilis lang kumuha ng permit. Kasi meron na silang one-stop shop. Yes. Business one-stop shop. One-stop shop. Pag nag-renew ka or pupunta ka lang doon, ando na lahat. Basta kumpleto ka ng requirements. Yes. Madidelay ka lang siguro because of the bulk of negosyantes. Diba? Pero kung halimbawa, in terms of sa process, mukhang almost naayos na rin nila diyan sa Daraga yung very nice, very good. Kukuha ng permits. Kasi isa sa inaatrasan ng mga negosyante yung hassle sa pagkuha ng mga permits. Kaya may mga negosyo na hanggang ngayon hindi pa rin registered dahil sa unang attempt pa lang nila, hirap na mag-comply. So, si Sir, pinapatunayan nila sa Daraga, madali kumuha ng mga business permits. Correct. Yun yung sinasabi nila na ang hirap daw kumuha. Pero I don't think na mahirap talaga. Bastang kompleto at legal yung negosyo mo. And anong itulong ang nadala po nito sa inyo na compliant kayo sa lahat ng mga permits? Mabilis yung pag-process. And at the same time, hindi ka makakadagdag sa korupsyon. Alam mo yun, di ba? Alam naman natin na kaliwat kanan ng korupsyon sa atin, di ba? Meron pa nga dyan yung mga sinasabi lang under the table. Hindi mo kailangan mag-under the table kasi legal yung ginagawa mo. Tama. Di ba? As long as you have the necessary documents, ibigay mo siya sa tamang authority, tamang tao, they will assist you. Ang problema siguro kasi pag gano'n, yung mga may mga hindi legal yung document, yun na yung dinadaan nila sa Pero if you are going to put up a business na legal naman at makakatulong sa mga tao, I think hindi kayo magkakaproblema. Tama. Ayan. And anong tulong ang meron ng mga permits na ito sa isang negosyante kagaya niyo po? Kasi syempre, yung mga customers, nandun yung trust nila. Ito pala. Lalo sa tubig. Correct. Tama. Dapat inaano yan, check palagi, di ba? Kahit naman ako, di ba? Kung kinukuhanan ko ng tubig, hindi pala approved ng DOH or ng local government, baka, sanitary permit. Although marami silang talagang mga requirements. All you have to do is to comply. And yung mga requirements naman, hindi naman siya yung basta lang nilagay dyan. Kasi kailangan talaga dahil sa negosyo mo, kailangan mong patunayang malinis. Yung pag-operate ninyo, tama. Yung disposal ng mga kailangan i-dispose, maayos. So, kaya may mga ganong requirements. Totoo naman. So, mag-comply ka lang kasi kailangan Kaya ang dami rin sa business namin na nagsasara, it's because they're not compliant. Yes. Hindi sila nakakapasa sa mga test kasi monthly pinatest yung water mo Tapos ang iba tawag nito dahil sa dami na rin hindi nila natututukan yung mga nila. And hindi naman biro yung water refilling station kasi ako po, maselan ako. Isa ako sa mga maselan. Tinitingnan ko talaga, sinisilip ko po talaga nililinis ba nila yung gripo, yung loob ng kasi yung iba, yung labas lang yata ang nililinis, di ba? Dapat po pati yung loob. Kasi dapat. Kahit yung tubig na nilalagay mo dyan, every time ay malinis, meron pa rin mamumuo dyan sa loob ng mga dumi. So, dapat labas at loob po ang lilinisin natin. And nakikita natin sa ating mga pictures dito na fina-flash screen, grabe napakalinis ng lugar ninyo, sir. Kasi yan, kunyari ako, sir, yung ilalapag mo yung
yung galon sa napakadumi. Kahit ang linis ng galon Tama. mo, makokontaminate pa rin yun. So, hi Karen! Ayan, ganda-ganda talaga ng Diba? asawa ni Sir. Talagang Beauty family queen business. talaga yan. Oo. So, siya ay partner nyo rin dito sa tumutulong din pag halimbawa, kasi hands-on naman ako, kasama ko rin dito yung dalawa kong anak, pag halimbawa, katulad niya, bakasyon. So, tinutulungan nila ako ngayon dito sa negosyo, pag halimbawa, kulang ng empleyado, kasi hindi mo rin maiwasan pag may mga nag-absent. So, at andyan very sila confident ka, sir, na pinapakita nyo yung proseso ng Yes, pag-refill. yes, oo. Ibig sabihin, compliant kayo, Yes. sumusunod kayo sa standards, maganda yung quality ng inyong water. Kasi Sir, pahingi po ng number mamaya sa inyo na Yeah, naman. syempre. Actually, since nurse din ako by profession, so alam ko yung mikrobyo na pwedeng makuha ng mga pagmali yung process mo. Tama. So in terms of Ayan, inonote pag-disinfect, natin yung number ni Sir, dyan na tayo magpapadeliver Correct. mula ngayon sa Thank office you. at sa bahay. Kasi kita mo, ayan, tapos pag ganyan, pakaganda ang model ng business, talaga maingganyo kang bumili sa kanila ng tubig. Ayan. So, ano po yung mga challenges sa ganitong mga negosyo, Sir? Yung pharmaceutical mo, tsaka yung water refilling. dito sa water refilling naman, ang nakikita kong challenge, kailangan kasi dito sa mga ganitong negosyo is you have to be hands-on. Tapos ito nga yung palaging sinasabi sa mga bata, kasi sabi ko kung kayong magmamana nito, dapat ito yung palagi yung tanong. Ito rin yung natutunan ko sa corporate. Pag nasa negosyo ka, may mga customer ka, palaging you have to take good care of your customer. Kasi kung hindi mo ginawa yan, somebody else will. Yes, exactly. 'Di ba? Pag hindi mo yan ginawa, may ibang gagawa niyan para sa iyo. Yes. So yun yung para At sa dami ng options. Yes, sabi ko, to keep your customers, you have to be consistent. Yes. Dapat consistent ka lang in terms sa quality, sa service mo. Although, pag may mga problema, hindi naman maiwasan yun So, pag may mga problema sa mga, halimbawa, may mga delays, pag nasiraan, kailangan mo lang inform yung mga clients mo. Ma'am, madidelay po tayo ngayon kasi nasiraan nyo. Tama. At least, aware sila. Kasi ang iba nagagalit, lumilipat kasi ang tagal nga ng service nito. Yun. Di ba ganun kaya, di ba? Sasabihin nyo. Pero kung Mm-mm. inform yung clients nyo, Yan. at katulad siya, customer ko siya, ini-inform ko siya. Tama. Napakilabas na lang po yung ano nyo, and so on and so forth, para at least hindi ba abala yung ano nyo, yung delivery, di ba? Tama. So, ganun dapat sa pagdating sa customers. Para and sa, pag nauuhaw tayo, alam natin na bilhin na muna tayo ng kasi medyo matagal Correct, pa pala. oo. Kasi Na-anticipate. nag-aantay, Na-anticipate na-anticipate. nila. So, important that you, sabi ni Sir, if you're a business owner ng ganitong klaseng negosyo, you have to make your customers feel that they're important by informing them and updating them kung ano na yung Correct. nangyayari sa orders nila. Kasi kung wala kang pake, mapipil ng For customer example, yun. tomorrow may Oo. brownout na naman, whole day brownout. So, ini-inform ko na yung mga clients ko. May page din kasi ako, nag-create din ako ng page sa Facebook. I make use of the social media. So, talagang makikita nila. Tapos yung karamihan mga customers ko, ina-add ko na sila, friend na sila doon. Para pag nag-post ako doon, makikita na nila. Tama. Okay pala, kaya pala sarado sila kasi brown out, Tama. and so on and so forth. So, ang pinaka-importante din is, dapat yung customers mo is well-informed. Well-informed. Correct. Tama. May personal touch. May personal kumbaga. touch ka dapat doon. Yun. So, tama na number one sa isang negosyante ang maging aware ka sa customer satisfaction. Agree. Yun. Kasi doon mag-uugat ang yung tawag dito, repeat customers. Yes. Doon na rin mag-uugat yung word of mouth advertising, na libreng Yes. advertising. And, ayun nga, how do you handle naman unsatisfied clients? Or may na-experience ka na po bang ganon? ng mga Actually, it's unsatisfied? very normal. Dapat nga titingnan natin yan. Pag negosyante ka, titingnan natin yan as a opportunity. And at the same time, magpasalamat ka doon sa nagbigay ng feedback. Tama. Kasi libre. Every time na may nagagalit libre. sa akin, Mm-mm. pinamessage ko, ma'am, thank you very much for your Yes. feedback. Sabi, ganun ang sinasabi ko, in-explain ko sila kung ano nangyari. Ganun naman talaga kasi sa isang negosyo naman palaging may ups and downs yan Even sa kahit anong negosyo. Tulad ako, nung nasa pharmaceuticals pa lang ako, may mga doktor nagagalit sa akin. It's up to you kung paano mo yun i-pacify ulit, Tama. di ba? Ang importante doon is consistent ka. Consistent. Kasi kung hindi ka consistent at hindi i-inform yung clients mo, tuloy-tuloy yung magagalit. And genuine ang intention mo. Correct. Dapat Diba ma-feel po? nila. Ma-feel nila na ito, hindi to nagsisinungaling sa Tama. akin. Kaya dapat consistent. Kasi pag consistent ka rin na sinungaling ka, yun na yung nakatatak sa kanila. Yeah. Di ba? Isang best mo lang gawin yun, Correct. ako. Ang Yun hirap yung na nasa makuha ang isip trust nila. ng Tama. client, di ba? Yes.
Kaya Okay. dapat yun yung alagaan natin. Yun. Especially pag mga ganitong businesses. So sa isang negosyante, dapat kagaya ni Sir, ang ugali ninyo na once na meron kayong criticism na makuha, be happy. Correct. Kasi libreng research Feedback. yun. Yes. Feedback yun, di ba? Yun Na yung- some companies hire people to do it for them, yung research and feedback. Correct. May mga tinatawag pa, ako kasi Sir, naging ganun ako dati. Naging ano pa, secret shopper. Oo. Na gano'n. Talagang Para lang mag-grade yung isang Oo. negosyo. Ano naman talaga. Tapos ang, ayan. ang maganda pa kasi doon, libre na yung feedback mo, di ba? Yes. Na talagang may improve mo pa yung negosyo mo. Ito pala, hindi pala to applicable sa ano. Okay, ayun. So, napakaganda. Sige, Sir. Ano po yung top 3 na, let's say, ugali or character na meron ang isang negosyanteng kagaya mo para magtagal ng ganito yung mga businesses mo? Actually, katulad na pala yung sinasabi, dapat consistent ka lang. Number one sa akin, dapat consistency. Tapos, dapat, you have to love your work. Nandoon yung passion mo. Meron pa nga akong mantra sa buhay. Actually, palagi ko itong nakalagay ito doon sa, sa table ko, na sabi na, choose a job daw that you love. Yeah. Because you will never work a day in your life. Yun. So, ibig sabihin, nagtatrabaho ka na, kumikita ka ba, nag-i-enjoy ka pa, di ba? Yes, importante. So, hindi ka, parang, ano lang yan, parang basketball player. Di ba? Nag-i-enjoy sila pero ang lalaki ng kita nila, di ba? Yeah. Kasi yun yung mahal nila. Mahal nila yung trabaho na. Kasi meron tayong mga ano na napilitan lang, di ba? Nakikisaw-saw lang, di ba? Tama. Ayun yung hindi mga nagtatagal sa negosyo. Yes. Pero dapat pag when you put up a business, angkinin mo siya. You own it. Dapat Yes. ganun yung attitude natin. Tapos dapat, ano lang, normal naman yung mga challenges. Dapat, ano ka lang tayo, Positive lang. positive and at low profile lang tayo. Low Kasi ang profile. iba, mataas yung temper, nagagalit kayo. Hindi dapat ganun yung ugali ng pag negosyo. Especially pag mga ganitong negosyo na you dwell on sa customers, nakikipag-usap sa customers. Sabi nga nila, di ba, sa sales, customers is always right. Pero, kailangan mong i-quantify, i-qualify yung mga ganun na kasabihan, di ba? Yes. Maging consistent ka lang, and at the same time, sipag at tiyaga. Yun ang sinasabi Sipag palagi, at tiyaga. sipag at tiyaga, and then at the same time, monitoring din, kailangan mo rin i-monitor. Kasi ang iba pinapabayaan ng negosyo, katulad nito. Ang dami kong nakakilala. Uy, ba't ganoon sa negosyo? Dinanakawan sila ng mga ng mga tao nila. Ba't kaya nagtatagal actually yung mga empleyado ko matatagal na sa akin. Ang iba talagang makita mo, ang turnover nila ang bilis. May nakakarating pa sa akin. Minsan nga ako pa nag-refer papunta sa kanila. Sabi ko kaya ang iba kasi hindi nakatutok din. Kasi pag mga ganitong Hands-on negosyo, ka. kailangan hands-on ka rin. Nakikita mo. Kasi itong negosyo to, wala naman akong POS. Katulad ng mga sa grocery, yung mga POS na di ba na kailangan na nandoon ka palagi. Ito halos manual yung ginagawa namin, di ba? So, matitempt talaga yung mga empleyado mo. So, Ayan. kailangan mo lang tutukan. Yes. Diba? Tapos yung benefits ang binibigay mo, dapat consistent ka rin doon. Dapat kung ano yung mga pinangako mo, ibigay mo dapat yon. Yes. Kasi kung hindi, syempre, Doon kahit naman ako, mag-uumpisa yung yes, ano. correct. Kaya dapat kung may mga agreements kayo, you have to comply. Yeah. Kasi kung hindi, ayun, doon nagsisimula na yung mga Alagaan empleyado. mo din Yung ang empleyado. mga tao mo. Dapat kasi yan ang biggest investment ng ng isang company. Yes. Sila yung nagtatrabaho para sa iyo. Tama. Oo. So, dapat, magaling ka rin po hire ng tao and mamomonitor mo din talaga sila. So, dapat Totoo. nandun ka. Ayan. So, ano naman ang mga learnings mo, sir, dito sa pagpapatakbo ng ganitong mga negosyo? Kasi, di ba, everyday is a learning, pag negosyante ka, Agree. maraming matututunan pa rin Ang habang dami. ginagawa mo. Ang Ano yung dami. mga best na learnings na meron ka? Actually, dito na doon maging pasensyoso talaga. Dapat hahabaan mo lang yung PC mo. Kasi pag hindi talagang in terms pa lang sa customers, may mga customers na very demanding. Di ba? Alam mo naman na, kumbaga, common sense din lang. Di ba? Kaya lang, kailangan mong habaan ng konti yung pasensya mo. Kahit umuusok na yun mo, okay, kampante ka lang. Yan, kampante ka lang. Sa mga empleyado, ganun din. Kasi, to tell you honestly, yung mga empleyado mo, hindi naman yan ka-level mo talaga eh. Yes. Kailangan mong ikaw yung bumaba. Kasi don't expect na yung empleyado mo yung aakyat para sa level mo, di ba? I see. So yun yung karamihan na mga ganitong mga business owners sa mga tool sa refilling station. They think na boss sila. Ako nga may-ari eh, di ba?
utos dito, utos dyan. Ako mismo, ako gumagawa doon. Even my kids. So, ginagawa mahihiya na yun. silang hindi Correct. kumilos. Ito nga, si Kuya nga, siya yung gumagawa Oo. nito. Tapos hindi natin gagawin. Tama. Si Kuya nga, nagbubuhat ng ano, tapos hindi natin gagawin. Oh, Although may advantage yun sa akin, nakakapag-exercise pa ako, di ba? So you lead by example. Yes, Ayun, dapat, oo. Lead by example and hands-on. And Correct. ayun, mahalin mo din yung mga staff mo pala. Totoo. Ayan. So one-liner, sir, anong advice pwede mong ibigay sa mga negosyanteng nanonood? Well, tulad nga ng sinasabi ko, if you want to be involved in mga customer-related na mga negosyo, na kailangan natin, mahalin natin yung negosyo natin. Love your customers. And at the same time, dapat ibigay natin yung kung ano gusto ng customers in a way na masasatisfy natin yung needs nila. Ganun naman yun eh. Kung ano yung needs, dapat isatisfy natin. And at the same time, sabi ko nga, para magtagal tayo sa isang negosyo, you have to love your job or love your work. Kasi, pag hindi mo mahal yung trabaho mo, parang palagi kang pagod. Pagod, tamad, Darating ka sa bahay mo. lalo or- pag andyan na yung challenges. Correct. Give up ka Parang agad. feeling mo, ay, pagod nga ako, galing ako trabaho. Ako hindi. After my, basketball pa ako niyan, nagbabike pa happy ako. ka while Correct. working. Nagbabike pa. Sabi nga na ko, di ka ba nga napagod sa ginawa mo? Yeah. O, di ba? And Ganun pag lang. nakita niyo yung Facebook nila, travel sila ng travel. Ibig sabihin, kumikitang kabuhayan talaga sila nito Pero sa dapat, kanilang pero dapat, business. hindi ka rin magpalipin sa trabaho, Ayun, di ba? oo. Dapat, you have to balance everything, di ba? Kasi Yan. pag naubos din yung oras mo doon, wala na rin yung quality time mo Mababurn sa out burn ka out din, oo. Yun din yung ano doon. Tips ko sa Ayan. mga magbubukas ng mga negosyo. Alamin nyo, aralin nyo muna. Huwag Aralin. yung nakita nila na, uy, malakas to. Magpuput up din ako. Tapos Yeah. hindi nyo naman alam yung in and outs ng negosyo. Tama. So si Sir, inaral niya talaga. Correct. May background na siya ng konti sa nursing, tapos nag-aral pa, nag-masters pa, para naman sa marketing and yung financial Yes. side of the Correct, business. correct. Ayan. So Sir, ROI, nakapag-ROI ka na ba? Actually, sa refilling station, less than a year. ROI ako. ROI? Yes. Less than a year. Gulat na gulat nga yung iba kong mga kasama. Hindi naman sa nagyayabang ako, pero sinabayan ko kasi ng marketing eh. Kasi Anong marketing ang strategies advantage ko kasi doon sa ibang nag-put up ng negosyo, ako may background sa marketing. Ayun. So talagang pumunta talaga ako sa mga canteens and so on and so forth. Talagang gumawa ako ng marketing program sa kanila. Ayun. Kasi So, pag hindi mo ginawa yon, lumapit parehas ka lang sa iba, wala silang makikitang, hindi ka nila ma-identify na, ito si ano to. ayun. Ito si ganito to. May personal touch talaga si Di ba? Sir, di ba? Tapos, Personal lang. yun, tama ka, personal. Every now and then, binibisita ko yung mga customers ko. Kinukumusta? Yes. Every now, bigla na lang nagugulat yan eh. Ay, sir, dito ka pala kaya. Ganon, Ayun. di ba? So, ibig sabihin, ikaw talaga yung nag-a-adjust, bumababa ka doon sa kanila Correct. para mas ma-feel nila na you have concern for Correct. them Tapos, as their clients Open din. sila sa akin. Pag may problema, talagang magbe-message sila. May mga naging empleyado ako, sir, nag-deliver kami ng ganito and so on and so forth. Sila pa yung nag-feedback sa akin. Yun. Parang sila yung naging mata-tenga ko. Di ba? Nice. Kasi nga, naging close na sila sa akin eh. Nire-refer pa nila ako. Kaya yun ang natutuwa ko kasi more on referrals. Dumadami yung kliyente natin, Yeah. customers natin. So, Kaya yun. nakakatuwa din. Love your business, love what you do, Yes. love your staff, and love your customers. Yes, Ayun. agree. Ayan, ang galing-galing ni Sir. Bitin kami ni Sir Oo sa nga. aming ano. Ang bilis lang Ang bilis lang. Bitin na bitin kami. Papabalikin natin ito si Sir. Kasama na si Miss Kay, ang kanyang Ayan, dapat. asawa. Yan, Kasi dalawa iba na- kayo. iba naman yung business Ibang niya. business Oo. naman yung ating pag-uusapan. Ang dami ko pa gusto itanong pero meet up na daw tayo. Ayan. Pero sa short time na pag-uusap namin ni Sir, I'm very sure na marami kayong natutunan. Ang dami-dami ni Sir na words of wisdom. Pero babalik ito, Sir. Papabalikin ko talaga ito si Sir para magpatuloy kami sa aming nabibiting chikahan. But thank you so much, Sir, for Thank you, being our Jamie. guest. So Salamat. sorry, we Good to see you started again. Opo, thank you po. Fan ako ninyo mag-asawa. Actually, at kilala na kita kasi mga miss no, na siyempre sikat sa campus, di ba, sa BU. Kaya Ayun. siyempre kilala na. Opo, ayan. Magka-batch kami sa Bicol University. Ayan. So, Thank you very much. thank you, sir, din. for Thank being you very our much. guest for today. I know you're very busy, but you took Mm. time out to be with us today. So, salamat po sa inyong lahat sa panonood dito sa isa na namang episode ng The Ladipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. Thank you to our Governor Bibi Glenda Ombogao for always supporting the Ladipo office programs like this po. And of course, Attorney Mary Luduca Castillo of the Provincial Information Office. Thank you, Sir Chad. Thank you, Steph. Thank you,
Sir John, thank you. And sa inyo po lahat sa panonood, maraming salamat po. See you again on Monday for another business talk dito po sa Ladipo Business Hour. Magnegosyo tayo. Thank you. God bless po. Thanks for watching. Thank you. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ladipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ladipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.